Sa harap ng malakihan na namang taas presyo sa krudo, tumutulong na din ang Kamara para matugunan ang problema dito. Sa katunayan, bumubuo na ang mababang kapulungan ng rekomendasyon para mapababa ang presyo nito, kabilang na ang pansamantalang pagsuspinde sa fuel excise tax. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras. Kanya-kanya na lang diskarte ang mga motorista sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo sa bansa. Ngayong araw, nagpatupad na naman kasi ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na oil price hike ang ilang kumpanya. Pagkakasyahin na lang po siguro. Hindi ko katulad dati hindi kami nagpupultang ngayon, kaya nahabol ko po yung magpultang kasi tataas naman po ngayon. Wala na nga tigil ang taas eh. Grabe na mabilihin ngayon pati gasolina. Talagang rarakit ka talaga para may extra income. Para matugunan ang sitwasyon, kahapon nakipagpulong na ang House Leader sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng oil industry players kasama ang Department of Energy. Dito nanawagan si Speaker Romualdez sa mga kumpanya na bawasan naman ang presyo ng langis at bilang kapalit, handa rin silang magrekomenda ng solusyon sa sitwasyon. Your friends here in the House want to listen to you because we want to work together to see how we can mitigate prices. Kung baga, gusto natin magpulong dito sa inyo, pulong tayo sa bayan at karoon ng informal team para we can get the best ideas kung paano natin maibigay ng mas magandang presyo sa ating mamamayan dito sa presyo ng langis. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kabilang sa mga pinag-iisipan nilang paraan ay ang pansamantalang pagsususpende ng paniningil ng fuel excise tax sa bansa. Pero tatapusin muna nila ang ikalawang yugto ng kanilang pulong sa susunod na linggo bago maghain ng pinal na rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. But it will have to be recommended by the Speaker to the President. Only the President can do that, yung suspension of excise. And may mga computations na sila, and then kami, yung grupo namin, parang around 10 pesos ang ibababa ng produkto ng petrolyo pag mawala yung excise tax. Tapos may mga sinasabi pa sila kung alisin din kung ease up yung bioethanol use, it's another 4 pesos, about 14 na yon. So mababawas. Sabi naman ni DOE Undersecretary Sharon Garin, ikinalulugod nila ang ginagawang hakbang ng Kamara, lalo pat sa pagtataya nila, magtatagal pa ang serye ng oil price hikes kung hindi maaaksyonan. Sakali namang isuspindi muna ang fuel excise tax sa mga nalalabing buwan ng 2023, humigit kumulang 10 bilyong piso ang mawawala sa gobyerno. Kaya't anumang mangyari, talagang may magsasakripisyo. Ang decrease will just start after December. So medyo kailangan talaga ng attention and solutions for this problem para lang ma-ease lang ang 3 buwan na natitira. Bukod sa oil industry players, nagkakasana rin ng pulong ang Kamara sa iba pang sektor na apektado rin ng mga taas presyo sa krudo. May plano din si Speaker to talk to the canned manufacturers, yung basic good commodities manufacturers, to meet with them kasi nagbabadya na tataas daw yung mga dilata, etc. So gusto ni Speaker makausap sila, I think, with the DTI, kung po pwedeng i-hold off muna kasi magpapasko eh. Ngayong nalalapit na ang Pasko, nais ng mga mambabatas na makapaghatid ng ginhawa sa ating mga kababayan. Kaya naman, ginagawa nila ng paraan para makamtan ito. Mela Lesmoras para sa Bayan.